Hinamak na manugang. Kabanata 846 Palitan ng berde at puti ang mukha ni Albert Lewis. Awkward niyang sinabi, Alex, ang nanay mo, nagalit lang sa akin, noong huling beses siyang na-hospital, palagi siyang nagigilty at hindi alam kung ano ang sasabihin. Naging bad mood siya nitong ilang araw. Don, huwag mo siyang pakialaman. Alam ko, Tuma NGO si Alex Dixon, ngunit sa kanyang puso, siya ay walang pakialam. Kung si Helena ay hindi ang biological mother ng kanyang asawa, ginawa niyang masiraan ng ulo si Helena ng 100 beses sa paggamit ng pagdodroga nito sa kanyang asawa. Napabuntong hininga din si Jane Lewis at sinabing, saglit din natarante si nanay, hindi ko naman siya sinisisi sa nangyari last time, Dad, try to persuade mom to stop messing around at home, maraming bagay sa kumpanya ngayon, kaya hindi kayang makipaglaro sa kanya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, kahit ano pa, sasabihin ko muna ang mga pangit, makakalimutan ko ang nakaraan. Pero kung susubukan ulit ni Helena na saktan ang asawa ko o ang anak ko sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Albert Lewis at walang salitang Tuma NGO. Narinig ni Helena, na nasa kwarto, ang banta ni Alex Dixon at galit na hinablot ang isang plorera at binasag ito sa pinto. Ang batang ito, hindi ba't isa lang siyang basurang itinaboy ng pamilya Dixon? Sa totoo lang lalo siyang nagiging mayabang sa bahay. Ngayon, ang buong Lewis family ay tila naging master ni Alex Dixon, wala man lang siyang status. Matapos inumin ni Helena ang gamot, sa sobrang galit niya ay nanatili siya sa kwarto ng 2 araw, paglabas niya, hindi niya pinansin si Alex Dixon at itinuring niya lang siyang hangin. Si Alex Dixon ay masyadong tamad sa pag-aalaga, anyway, hanggat hindi nakikigulo si Helena, tatahimik pa rin siya. Gayunpaman, matapos siyang magayos minsan, sa wakas ay kumalma si Helena sa loob ng ilang araw, masunurin siyang nagluto sa bahay at hinintay na ipalaglag ang kanyang anak. Ngayon, nalaman ni Helena na ang Chingyun Company ni Jane Lewis ay nakatanggap ng malaking order na 5 bilyong yuan at itinuring ang kanyang anak na parang isang kayamanan, naglaga siya ng sopas ng manok at sopas ng kalapat sa buong araw upang hintayin ang kanyang anak na babae, natatakot siyang mapagod sa kanyang anak. Sa kabilang banda, nakonsensya rin si Helena, dahil sa naunang paggamit ng droga, mas naging maasikaso siya ngayon sa kanyang anak. Tungkol naman kay Alex Dixon, hindi siya naglakas loob na palitan siya pansamantala, baka hindi niya mapasaya muli ang kanyang anak. Medyo kumalma na ang pamilya, at nagkaroon din ng panahon si Alex Dixon para harapin ang paggamit ng One High Group. Ngayon, ang negosyo ng One High Group ay umuunlad araw-araw, nakabuo ito ng maraming malalaking kliyente at lahat ng uri ng pamumuhunan ay namumulaklak. Sa kasalukuyan, lahat ng malalaki at maliliit na boss sa Yan Capital ay nagsisikap na malaman kung sino ang misteryosong boss ng Wanhao, at gusto nilang makipagtulungan sa kanya. Sa kasalukuyan, ang presidente ng One High Group ay namumuno pa rin sa Wang Lixio sa ibabaw. Gusto ni Renan na kunin ang Renhitang Pharmaceutical Group ng Ren family, kaya hindi siya maaaring manatili sa Yan Capital sa lahat ng oras upang harapin ang mga paggamit ng kumpanya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Alex Dixon ng isang mahiwagang tawag sa telepono. Hello, can I ask if you are Mr. Dixon? Your friend is drunk, please come and pick him up. Anong kaibigan? Natigilan si Alex Dixon, at saka, sino ka? Waiter ako sa bar, anyway, malalaman mo pagdating mo, kapag lasing ang kaibigan mo, panay ang tawag sa pangalan mo. Tinapos ni Alex Dixon ang tawag at kumunat ang noo. Sino nga ba ang nakakakilala sa kanya at lasing sa bar? Baka si Han yun, naisip lang niya ang ideyang ito, ngunit agad niyang itinanggi. Si Han Yun ay lumaki sa mga espesyal na puwersa mula pagkabata, kaya imposible para sa kanya na maging lasing ng ganito. Kahit lasing siya, mananatili pa rin siyang puyat. Pwede ba, Chen Xiaojiao itong babaeng ito? Nang maisip niya ito, biglang sumakit ang ulo ni Alex Dixon. Malaki ang posibilidad na yun. Ang babaeng ito ay ligaw at ligaw. Walang sino man ang makakontrol sa kanya. Baka tumakbo pa siya sa bar para maglaro. Posible rin na malasing siya. Agad na kinuha ni Alex Dixon ang susi ng sasakyan at lumabas ng pinto. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa entrance ng Night Dream Bar.
Pumasok si Alex Dixon at nakita ang isang malata sa upuan, natigilan siya. Siya ay si Chen Xiaojiao yun, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang hindi inaasahang tao. Si Qin Yue ay nakasuot ng itim na uniforme sa opisina, pulang-pula ang mukha niya at magulo ang buhok. Siya ay kalahating paralisado sa sofa, nakapatong pa rin sa coffee table ang dalawang mahabang paa na nakasuot ng itim na translucent stockings. May 4 o 5 bote ng alak sa tabi ng mesa, lahat sila ay walang laman. May ilang lalaking umupo sa tabi niya, nakangiti ng mali siya, tiningnan niya ang mga ito mula ulo hanggang paa. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na abutin siya at hilahin siya pataas. Hehe, beauty, masyado ka bang uminom? Sumama ka kay kuya, dadalhin ka ni kuya sa magandang lugar. Ang lalaki ay ngumiti ng nakakaloko habang mata ko niyang sinusukat si Qin Yue pataas at pababa, iniunat niya ang kamay at humawak sa braso niya. Akmang hahawakan na ng kanyang kamay ang balikat ni Qin Yue, biglang may kamay na umabot sa gilid at hinawakan ang kanyang braso. F***CK, sino ang F***CK? Galit na iniangat ng lalaki ang ulo at papagalitan. Biglang may napakalaking puwersa na humawak sa kanyang palso at itinaas siya. Kiss, masakit, masakit. Namula ang mukha ng lalaki sa sakit at patuloy na sumisigaw. Binitawan ni Alex Dixon ang kamay niya at bahagyang tumingin sa lalaking bumagsak sa lupa, malamig niyang sabi, "Get lost." F***CK, saan nanggaling itong talunan? Agad namang tumayo ang ibang mga lalaki at pinalibutan si Alex Dixon na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Ang isa sa mga lalaking may tattoo sa braso ay dinampot pa ang isang western wine bottle at binasag ito sa coffee table, mabangis niyang sinabi, "Sino ang pinunta mo rito para makita ang mga babae namin nang hindi nagtatanong, nililigawan mo ba si kamatayan?" Tumingin si Alex Dixon sa paligid at mahinahong sinabi, "Bibigyan kita ng 30 seconds. Umalis ka na dito." F-sick? Who the hell are you? Bakit ang yabang mo? Agad na nagalit ang gang ng mga tulisan. Saan nanggaling ang batang ito? Bakit siya pumunta dito para kumilos ng mayabang? Alam mo ba kung sino ang namamahala sa lugar na ito? This girl belongs to US tonight. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na makipag-away sa atin. Sa gitna ng panunumbat, kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon. Kumuha siya ng chewing gum sa coffee table at nginuya yun. Itinaas niya ang kanyang palso upang tumingin sa kanyang relo at nagsimulang magbilang. 15, 14, 13, tawa ng tawa ang lalaking may tattoo. Tinuro niya ang ilong ni Alex Dixon at sumigaw. Nakita niyo ba yun? Akala ng lokong ito ay mag-transform siya sa loob ng 30 segundo. Hahaha, hintayin natin ng 30 seconds. Kapag tapos na ang oras, bugbugin mo siya hanggang lumuhad siya sa lupa at tawagin mo siyang daddy. Tumakbo ang manager at ngumiti ng paumanhin kay Alex Dixon sa takot. Kuya, mas mabuting umalis ka na agad. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at nakatayo lang doon nang hindi gumagalaw. 5, 4, 3, 2, 1 broken bar. Tawa ng tawa ang nakatato kaya napayuko siya. Tingnan mo, ha. Magbabagong anyo na ang batang ito. Dugong impyerno, magiging basura. Tapos na ang oras, habang sinasabi ito ni Alex Dixon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay agad na naging matalas. Ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanyang katawan ay naging dahilan upang ang grupo ng mga hooligan na tawanan na tumatawa sa paligid ay hindi sinasadyang isara ang kanilang mga bibig at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Halika, patulan mo dito si Lolo. Nagyabang pasulong ang may tato na lalaki. Tinapik-tapik niya ang malakas niyang dibdib na may halong panghahamak. Sige. Bago natapos ni Alex Dixon ang kanyang mga salita, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa ang isang piraso ng gum. Sakto namang tumama ang chewing gum sa dibdib ng may tato. Hindi man lang gumawa ng ingay ang lalaking may tato, mapurol ang kanyang mga mata habang paatras siyang bumagsak, umaagos ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa isang iglap, tumahimik ang paligid, ang kanilang mga hoodlum ay tumingin sa tato na lalaki sa pool ng dugo sa takot, kaya takot na hindi sila makapagsalita. Patay. Sa sobrang takot ng manager ay nanlambot ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa, pumapatay ng mga tao sa sandaling gumawa siya ng hakbang, isa lang itong malefic star.
Kabanata 847 Casual na pinalakpakan ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay at sinabing, "Bali lahat ng tadyang ko, kung ipapadala ko sila sa ospital ngayon, dapat ay mailigtas ko ang aking buhay." O aking Diyos, biglang sumabog ang buong bar. Sa sobrang takot ng mga tao ay tumakbo sila palabas. Natigilan ang kanilang punk, at tumalikod sila para tumakbo. Mula sa likuran ang malamig na boses ni Alex Dixon. "Hinayaan ba kitang tumakas? 30 seconds, it's time." Bumagsak ang manager sa lupa, tinitigan ang pigira ni Alex Dixon, napatulala siya ng todo. Si Alex Dixon ay parang kidlat, na sumugod sa karamihan, napakabilis ng kanyang takbo kaya walang nakakakita sa kanya ng malinaw. Para siyang isang itim na anino, na kumikislap pabalik-balik sa karamihan. Sa tuwing maghahagis siya ng suntok, sigaw ng mga tao, at pagkatapos ay may nahulog. Wala pang kalahating minuto, nagtakbuhan na ang lahat sa bar. At ang mga gangster na yun ay ngayon lang umikot ang kanilang mga mata at bumagsak sa lupa, ang kanilang mga mukha ay puno ng dugo. Inilagay ni Alex Dixon ang kamay sa bulsa at naglakad pabalik habang sumisipol, tinaasan niya ng kilay ang manager na nakahiga sa sofa. "Hindi ka pa umaalis, ako. Sa sobrang takot ng manager ay naging berde ang mukha nito, bigla siyang napaluhod. "Kuya, wag mo akong patayin, trabaho lang ako. Tong mga tayong mga gangster sa malapit, wala talaga silang kinalaman sa akin." Napasulyap si Alex Dixon sa kanila at winagayway ang kamay para umalis ang manager. Ang init, sa sandaling ito, ang masakit na sigaw ng isang babae ay nagmula sa sofa. Agad na lumapit si Alex Dixon at nakitang nakabawi na ng kahulugan si Chin Yue, nakasimangot siya at patuloy na hinihila ang kwelyo ng shirt niya. Nagdilim ang kanyang mukha at agad siyang nagtungo para hawakan ang pulso ni Chin Yue. Gaya ng inaasahan, nadroga siya, nanlamig ang mga mata ni Alex Dixon, kung dumating siya makalipas ang ilang minuto, ang gamot ni Chin Yue ay gagana, at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Mainit, si Chin Yue ay patuloy na sumisigaw at pinaikot ang kanyang katawan sa sofa. Siya ay tumingin lubhang hindi komportable. Nakasuot siya ng itim na OL dress, hinubad na niya ang suit jacket niya, nakasuot lang siya ng masikip na puting sando sa loob. Ang butones sa kwelyo ng kwelyo ay nabuksan na niya, na nagpapakita ng makinis na balat, bahagyang napapansin ang mga alon. Ang kanyang dalawang jade legs ay nababalot ng translucent black stockings, at patuloy siyang sumipa sa lupa. Ang isa sa kanyang itim na mataas na takong ay sinipa, na nagpapakita ng kanyang jade na paa na nakabalot ng medyas, na maliit at kat-anji tangi. Isa pa, pulang-pula ang mukha niya, magulo ang buhok, at pinupunit pa ng mga kamay niya ang damit niya. Ang hitsura na ito ay hindi mabata para sa mga lalaki. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Kung isasama niya siya ngayon, malamang na mauuwi ito sa pamimintas. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. "Lasing na si Yue, halika at sunduin mo siya. Huwag kang gagalaw, tatanggalin ko muna ang epekto ng gamot para sa iyo." Nang matapos ang tawag ni Alex Dixon, diniin niya ang balikat ni Chin Yue, pinagdikit niya ang kanyang hintuturo at gitnang daliri sa kanyang kanang kamay at mag-iiniksyon na sana ng mga acupuncture point sa kanyang katawan upang alisin ang epekto ng gamot sa kanyang katawan. Habang naghahanda si Alex Dixon na gawin yun, isang bugso ng mabangong hangin ang biglang dumating mula sa kanyang likuran. Kasunod nito, isang malambot at mainit na katawan ang biglang dumaikit sa kanyang likuran. "Gwapo, anong ginagawa mo?" Ang enerhiya sa katawan ni Alex Dixon ay sumabog. Ngunit nanginginig, pinilit ang mga tao sa likod niya at mabilis na pinakawalan ang kanilang banal na pakiramdam. Nang maramdaman ng spiritual sense ang mga tao sa likuran niya, nakahinga ng maluwag si Alex Dixon. Hindi sila makapinsala sa mga tao, lumingon siya at malamig na tumingin sa taong nasa likod niya. Nakita niya ang isang babaeng naka-reveal na damit na nakatayo sa likuran niya. Kinulayan ng pula ang buhok niya at nakasuot siya ng low-cut tight skirt, napakababa ng kanyang kwelyo na hindi na ito maaaring mas mababa, na nagpapakita ng isang malaking piraso ng balat, lalo na ang isang pares ng malalaking alon na halos tumalon. Bukod dito, napakaikli ng palda, at hindi man lang natakpan ang kanyang shorts, ang materyal ng palda ay talagang translucent, at halos hindi ito nakikita sa isang sulyap. Si Alex Dixon ay tumingin sa itaas at pababa, at nabigla sa kanyang puso.
Ang babaeng ito, wala talagang suot sa loob. TSK, ito ay sapat na mainit. Ito ay sapat na mainit, lahat ba ng mga babaeng pumunta sa korte ngayon ay napakabukas ng pag-iisip? Gayunpaman, kahit na ang babaeng ito ay hindi kasing ganda ni Chin Yue, maganda pa rin siya sa pangkalahatan, kurba at kurba rin ang kanyang figura, hindi maiwasan ni Alex Dixon na titigan siya ng ilang beses. Kung tutuusin, ang gayong matapang at bukas isip na babae ay karaniwang hindi nakikita sa mga lansangan. Napansin din ng babae ang tingin ni Alex Dixon, sinadya niyang ilabas ang kanyang dibdib at matamis na sinabi. Gwapo, ang gwapo mo kanina, ang galing mo, ikaw mismo ang nagpabagsak nitong mga gangster, lalaki ka talaga. Nag-cross arm si Alex Dixon at pinaikit ang mga mata, talaga. Of course, I like men who can fight. Habang nagsasalita ang babae, commendat siya, gwapo, gusto mo bang makipaglaro sa akin ngayong gabi? Hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang baba at ngumiti ng masama. Paano mo gustong maglaro? Don't tell me gusto mong mangolekta ng pera. Gwapo, marunong ka talagang magbiro, sabay tawa ng hot girl na nanginginig ang mga bulaklak. Lalong naging matapang ang kanyang tingin, nabihag kita, makakasama kita ngayong gabi, magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa akin. Tinitigan niya si Alex Dixon, habang tumitingin ito sa kanya, mas lalong lumiliwanag ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay gwapo at may magandang pangangatawan, nagtago siya sa may pintuan ngayon at nakita niya si Alex Dixon na sumugod sa karamihan at sinusuntok ang mga gangster na ito, not to mention kung gaano siya kagwapo. Kung makakasama niya ang Spring Festival ngayong gabi, wala siyang problema. Gwapo, kamusta? Ang hot na babae ay patuloy na ibinabato sa kanya ng mga mapanuksong sulyap, nangangako na ako ngayong gabi, hahayaan kitang magkaroon ng magandang oras at makaranas ng ibang pakiramdam ng kapayapaan. Nagkibit balikat si Alex Dixon at ibinaling ang tingin sa sofa, nagtaas baba siya, pero may kaibigan ako dito. It's okay, I don't mind, humalakhak ang hot na babae, lahat ng tao lumabas para maglaro. Kaya hindi na kailangang magpigil, kung ayaw mo, pwede mo siyang dalhin doon, at tatlo ay makakapaglaro. Ibig sabihin, sabay tayong tatlo sa hotel, tuma-NGO si Alex Dixon at biglang iniba ang topic, I'm just that I'm not interested in a common woman like you who show her true colors after remove her makeup. Nanliligaw sa kanya ang nagniningas na babae nang biglang nagbago ang ekspresyon nito, galit siyang tumingin kay Alex Dixon. Umiling si Alex Dixon na parang hindi siya nakita at sinabing, hindi lang siya pangit, pero peke rin ang gamit niya sa katawan. Dapat ay pinalamanan niya ang hindi bababa sa kalahating kilo ng silica gel sa kanyang katawan, ang mukha ay nabagong hugis. Ikaw, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Na konsensya ang nag-aapoy na babae, pinilit niyang manatiling kalmado at sumigaw. Ako ay kasing dalisay ng yelo at kasing linis ng jade, natural ang buong katawan ko. Hindi pa ako nakapag-plastic surgery dati. Hehe, natatawang sabi ni Alex Dixon, hoy baluktot yang ilong mo, hindi mo ba ako tutulungang makatayo? Natigilan ang mainit na babae at mabilis na inabot para tulungang umangat ang kanyang ilong. Sa wakas, naayos na ang baluktot na ilong. Sa sobrang galit niya ay tinuro niya ang ilong ni Alex Dixon at pinagalitan siya. Fine, you can pull, right, tignan ko kung hanggang kailan mo hihilahin. Mamaya, papaluhod kita sa lupa at makaawa. Pagkasabi nun, biglang pinunit ng hot na babae yung palda niya tapos yung kwelyo niya tapos ginulo yung buhok niya. Pagkatapos ay agad niyang ibinagsak ang sarili sa sofa, umiiyak at sumisigaw. May dumating, minolest siya, ang buong bar ay napuno ng kanyang pagsigaw. Ngunit sinabi sa kanya ni Alex Dixon na may mapanuksong ekspresyon, kinuha ka ng amo para umarte, pero ang galing mo talaga sa pag-arte. Hindi mo ginastos ang pera sa kutsilyo, anong ibig mong sabihin? Guilty na tanong ng hot girl. Kabanata 848 hindi siya pinansin ni Alex Dixon at iniangat ang ulo para tumingin sa labas ng pinto. Dapat nandito na ang boss behind the scenes. Kasunod ng kanyang mga salita, isang grupo ng mga tulisan ang biglang sumugod sa pintuan. Ang pinuno ay isang binata na nakasuit at leather na sapatos. Galit na sigaw niya. Alex Dixon, bakla ka, anong ginawa mo sa kaibigan at pinsan ko? Ang taong pumasok ay si Chin Yihai, galit na naglakad si Chin Yihai, tumingin siya kay Chin Yue,
na nakahiga sa sofa, at itinaas ang ulo para sigawan si Alex Dixon. What a good Alex Dixon. You actually molested my cousin while she was drunk. Si Alex Dixon ay malamig na tumingin kay Chin Yihai at biglang ngumisi, "Speaking of beasts, you should be counted as one, para ma-frame ako, ikaw talaga ang nagdroga ng sarili mong pinsan." Nang sumugod ang mainit na babae na iyon, inilabas ni Alex Dixon ang kanyang banal na pakiramdam. Sinakop ng spiritual sense ang buong bar sa isang segundo. Agad niyang napansin na may ilang sasakyan na nakaparada sa harap ng bar. Si Chin Yihai ay nakaupo sa kotse, pati na rin ang isang grupo ng mga thug. Ang waiter na tumawag sa kanya ay yumuyuko kay Chin Yihai, kumukuha ng isang stack ng pera. Nanigas ang mukha ni Chin Yihai at may bakas ng gulat sa mukha niya. Gayunpaman, pilit siyang umungal, "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sa madaling salita, lahat ng nakikita ko ngayon ay katotohanan." Sa sandaling ito, ang mainit na sisiw na yon ay biglang tumalon at sinabi kay Chin Yihai habang umiiyak, "Kanina lang niya ako binastos, at pinunit pa ang palda ko, at sinabi rin na gusto niyang pumunta sa hotel kasama ang pinsan mo para makakuha ng kwarto sa aming tatlo." TSK, Alex Dixon, "Hindi ko akalain na magiging open-minded ka," sarcastic na sabi ni Chin Yihai, "Kung ihahayag ko ang totoong kulay mo at ipopost ko ito sa internet, sa tingin mo ba ay makukulong ka?" Pagkasabi nun ay nag-wave na siya ng kamay. Agad na tumakbo pasulong ang isang lalaki sa likuran niya na may dalang kamera sa kanyang likuran at mabangis na kinunan ng litrato ni Alex Dixon at ang hot na babae. Ang hot girl ay agad na nag-online gamit ang kanyang husay sa pag-arte, at nagsimulang umiyak sa camera. "Bugbugin lang ng taong te yung mga tao sa bar tapos nakita niyang maganda ako, kaya hinayla niya ako pabalik at sinubukang molestiyahin." Siya, nilagyan niya ng droga si Chin Yue at may planong gawin, masama sa kanya ang ganitong uri ng hayop na may mukha ng tao, halos sirain ang aking kawalang kasalanan. "May inosente ka pa," kakaiba ang tingin ni Alex Dixon sa kanya, saka sinulyapan ang palda niya, "Ang iyong sakit na willowy ay hindi pa gumagaling." Ang mainit na babae ay nanigas at agad na tumingin kay Chin Yihai na kinakabahan. Paano nalaman ng batang ito na mayroon siyang sakit na willow? Ikinaway ni Chin Yihai ang kanyang kamay at pinaalis ang nagniningas na mainit na babae. Sabi niya na may malungkot na mukha. "Kahit na anong pag-aalinlangan mo, ang bagay na hindi mo maisip ang pinsan ko, huwag mong isipin na tapos na ito ng ganoon lang. Ang Chin family ko ay isang prestihiyosong pamilya sa Yan Capital, kahit na ano, sa pagkakataong ito, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag kung hindi ko hahayaang magpahinga ang bagay na ito." Nagmamadaling sumigaw ang mainit na babae. "Ano, tama?" Nag-post pa siya ng video online, na naging sanhi ng pagkasira ng reputasyon ng batang ito. Pagkatapos sabihin yon, buong pagmamalaki niyang sinigawan si Alex Dixon, "Kung masunurin kang lumuhad at yumuko ng 3 beses sa akin, at pumayag na makipaglaro sa akin sa loob ng ilang araw, pagkatapos ay kailangan mong lumuhad at yuko ng 3 beses, kaya hinihiling ko din kay Young Master Chin hayaan siyang hawakan ng lahat." "Ano, gusto mong samahan kita?" Natagpuan nito ni Alex Dixon na nakakatawa. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang babae na nagkusa na humihiling sa isang lalaki na samahan siya. Sarcastic niyang ipinilig ang ulo, "I'm sorry, hindi ako sanay na kasama sa bus station, dapat ayos lang yung katabi mo. Anyway, pare-pareho lang kayong mga tao." Alex Dixon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chin Yihai, at galit siyang umungol, "Tumanggi ka pa ring aminin ang iyong pagkatalo kapag malapit ka ng mamatay. Kontrolin mo siya," at agad na tumawag ng pulis. "May mga saksi at materyal na ebidensya, gusto kong makita kung paano ka pupunta." Nang siyang matapos magsalita ay biglang may malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. "Chin Yihai, tumakbo ka sa teritoryo ko at nagdulot ng gulo, alam ba ng pamilya mo?" Nang marinig ang boses na ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chin Yihai at agad siyang lumingon. Sa pintuan ay nakatayo ang isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng camouflage na damit, na nakapalibot sa isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na damit na may malamig na ugali. Napakaganda ng babaeng ito, ngunit ang aura na kanyang nailalabas ay parang sirena na nakatingin sa mundo. Itinaas niya ang kanyang mapagmataas na baba at tumingin kay Chin Yihai nang may pang-aalipusta. Sa kanyang malakas na aura,
ang aura ni Qin Yihai ay talagang nagiging mas humina, hindi maiwasang ma-pressure ang mga tulisan sa likod niya. Dahan-daang naglakad ang babae habang naka-high heels at nakayakap sa kanyang mga braso. Habang naglalakad siya, malamig siyang ngumuso. Qin Yihai, ang lakas ng loob mong magplano laban sa matalik kong kaibigan. Kung gusto mong mamatay, tutuparan ko ang hiling mo ngayon din. Sa anumang kaso, ang isang pamilyang Qin lamang ay wala sa paningin ko. Su Chengcheng, hindi pa banggitin, isa kang sangay ng pamilyang Qin na hindi kayang tingnan. Binigyang diin niya ang mga salitang sangay ng pamilya Qin upang kutsain ang mababang katayuan ni Qin Yihai, hindi siya pinapasok ng pamilya Qin. Si Qin Yihai ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano, ngumiti siya ng paumanhin at sinabing, Boss Su, si Alex Dixon ang nagtatangkang saktan ang pinsan ko, ako. Bago pa siya makatapos, sinampal siya ni Su Chingcheng, natigilan si Qin Yihai. Tinakpan niya ang mukha niya. Nagtatakang sinabi niya, Boss Su, ikaw. Tinanong ba kita magsalita, malamig na bumuntong hininga si Su Chengcheng, wala akong sinabi. Kung wala kang sasabihin, mabuti pang itikom mo ang bibig mo. Walang pagpipilian si Qin Yihai kundi isara ang kanyang bibig. Wala siyang lakas ng loob na guluhin si Su Chengcheng. Ang kalyeng ito ay pag-aari ng pamilya Su, mayroong libu-libong tao sa kalyeng ito, at lahat sila ay mga subordinate ng Su family. Hindi siya pinansin ni Su Chingcheng, ibinaling niya ang kanyang ulo at pinasadahan ng malamig na tingin ang mainit na babae na magulo ang damit. Ano ang sinabi mo? Nanginginig ang mainit na babae at sinabing, Boss Su, si Dixon po, Mr. Dixon, ngayon mo lang po ako binastos. Sampilan mo siya, talunin mo siya at dumihan ang mga kamay ko. Hindi man lang natapos si Su Chingcheng sa pakikinig nang tingnan niya ang bodyguard sa tabi niya. Agad na lumakad ang matipunong bodyguard at hinawakan ang braso ng mainit na babae at binigyan ito ng isang malakas na sampal. Isang malakas na sampal ang natanggap ng mainit na babae, at napakasakit na patuloy na umaagos ang kanyang mga luha, umiyak siya at nagreklamo. Boss Su, bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang nagsasalita sa akin. Ituloy mo ang paghampas sa akin, nag-cross arms si Su Chingcheng at nanlamig ang kanyang mukha. Bugbugin mo siya hanggang sasabihin niya ang totoo. Umalingaw-ngaw sa bar ang malutong na tunog ng sampal. Ang bodyguard ay may blonde na buhok at asul na mga mata. Siya ay isang dayuhan na may taas na 1.9 metro. Ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay parang bakal na martilyo. Binigyan siya ng isang pabilog na sampal ng foreign bodyguard. Hindi siya nagpakita ng anumang awa sa mas patas na kasarian at ibinuka ng maluwag ang kanyang mga braso. Sinampal niya ang mainit na babae hanggang sa mapuno ng dugo ang mukha nito at natanggal ang isang ngipin nito. Boss Su, nagkakamali ka. Si Mr. Dixon talaga ang nangmolestiya sa akin, nilagyan pa niya ako ng gamot sa alak. Malamig na ngumiti si Su Chingcheng, continue to fight, her life is not worth much anyway, hindi ito kasing mahal ng sapatos sa paa ko. Habang nagsasalita siya, kumikinang sa ilalim ng liwanag ang pares ng diamond high heels sa kanyang mga paa. Ang mga brilyante lamang sa kanyang sapatos ay hindi ng 20 hanggang 30 milyon. Boss Su, wala kang pruweba, nagtiwala ka lang kay Alex Dixon ng ganyan karaming, tiniis ni Qin Yihai ang sakit at galit na sinabi, kahit makapangyarihan ang Su family mo, hindi ka makakasigurado ng walang patunay. Lumingon si Su Chingcheng at ipinagmamalaki ang kanyang kilay, ano sa tingin mo ang ganitong uri ng babae kumpara sa akin? Nawala nang masabi si Qin Yihai, kahit isang tulala ay malalaman na ang kagandahan ni Su Chingcheng ay ilang kalye sa itaas ng ganitong uri ng babaeng umiinom. Malamig na ngumuso si Su Chingcheng at sinabi, noong kasama ko si Mr. Dixon, walang anumang bagay na lumabag sa mga patakaran, lalo na kapag kasama ko si Mr. Dixon, ang ganitong uri ng basura, kailangan mong magsabi ng higit pang ebidensya. Habang nagsasalita siya, pumalakpak siya. Kinaladkad ng 2 bodyguard ang isang waiter at pumasok. Kabanata 849 nagbago ang ekspresyon ni Qin Yihai nang makita ang waiter, bakit hindi ka pa umaalis? Ngumiti si Su Chingcheng at sinabing, ang kalye na ito ay pag-aari ng Su family, may mga especially iya mula sa Su family kahit saan, sa tulong ng Heavenly Eye, ano ang nangyari sa kalye na hindi ko alam. Ang buong Bar Street ay teritoryo ng Su family. Gayunpaman,
Karaniwang hindi magiging interesado si Su Chingcheng sa ganitong uri ng maliit na negosyo at ibibigay ito sa sangay ng Su clan para sa pamahalaan. Kasama rito ang underground big boss na namamahala sa kalyeng ito, at isa ring subordinate ng Su family. Ang mga gangster sa kalye ay pawang nasa ilalim ng pamamahala ng big boss. Gayunpaman, hanggat may nangyari, magtatanong siya sa paligid at alamin kung ano ang nangyari dito, walang bagay na hindi niya alam. Pagdating niya ay agad niyang tinawagan ang big boss, agad na tinawag ng big boss ang kanyang mga kampan para imbestigahan, minsang nagtanong siya tungkol sa kung ano ang nangyari dito at agad itong iniulat kay Su Chingcheng. Nanginginig ang waiter at sinabing may malungkot na mukha, "Brother Chin, pasensya na. Sinabi ni Lord Hu sa kalye na kapag hindi ako magbibigay ng tapat na paliwanag, puputulin niya ang aking mga kamay at paa at ipapakain sa mga aso." Ang ekspresyon ni Qin Yihai ay sobrang pangit, hindi niya inaasahan na talagang pupunta rito si Su Chingcheng. Sa kanyang pagkakakilanlan, imposibleng lumitaw siya sa ganitong uri ng basura. Muling sinabi ng waiter kay Alex Dixon, "Mr. Dixon, humingi ka ng tawad kay Mr. Dixon, nabulag ako sa kasakiman." Inimbitahan ni Qin Yihai si Miss Qin dito at sinabing may gusto siyang pag-usapan, pagkatapos, binigyan ng pagkakataon, "Ako ni Lord Qin, 500,000 yuan at hayaan mo akong ipagdamot ang kopa ni Miss Qin bago kita tawagan ay nabulag ako ng pera, kaya nagkamali ako kay Mr. Dixon iligtas mo ang aking buhay." Lumingon si Su Chingcheng, "Alex, anong gusto mong gawin dyan? Bahala ka na." Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon ang waiter, "Pilayan ang gamot ng nasasakupan." Nang matapos siyang magsalita, sinampal siya ni Su Chingcheng. Agad na kumuha ng bote ng alak ang dayuhang bodyguard at idiniin ang kamay ng waiter sa mesa, binasag niya ng malakas ang bote at ginamit ang bahagi ng bote para isaksak sa likod ng kamay niya. Kasabay ng isang kahabag-habag na alulong, napasigaw ang waiter sa sakit at bumulong ang dugo mula sa likod ng kanyang kamay. Sinampal ng 12 beses ang mainit na babae, namamaga ang kanyang mukha kaya hindi na makita ng malinaw ang kanyang mukha, pati ang peking ilong niya ay baluktot. Nang makita niya ang eksenang ito, natakot siya kaya bumagsak siya sa lupa at patuloy na nanginginig. "Boss Su, sabi ko, pakiusap huwag mo akong patayin." Ideya lang ni Qin Yihai ang lahat, siya ang nakahanap sa akin at sinabing gusto niyang makita ko si Alex Dixon at tumstigo na minamaliit kami ni Miss Qin. Sabi niya, lasing daw si Miss Qin at hindi makapagpatutuo, kaya nagtanong siya, "Gawin ko." Bukod pa rito, ilang araw na ang nakalipas, nakahanap si Qin Yihai ng isang grupo ng mga motorcycle gang hoodlums at handa siyang bugbugin si Alex Dixon, ngunit sa huli, siya ang nabugbog sa halip. "Sinabi ko na sa kanila ang lahat, nakikiusap ako kay Boss Su para iligtas ang aking buhay Mr. Dixon, iligtas ang aking buhay." Lumuhad sa lupa ang mainit na babae at patuloy na nakayuko, umiiyak hanggang sa patuloy na umaagos ang kanyang mga luha at uhog. Napalingon si Su Chingcheng kay Qin Yihai at sarkastikong sinabi, "Ang pamilya Qin ay maaaring ituring na isang mayamang pamilya sa Yan Capital, bakit magkakaroon ng hindi gaanong kaapu-apuhan na tulad mo? O tama, nakalimutan ko, isa kang sangay ng Qin pamilya, hindi pa parating kaapu-apuhan, walang magandang lalabas sa iyo." Ilang salita, naging berde at pumuti ang mukha ni Qin Yihai. Pagkatapos magsalita ni Su Chingcheng, tumingin siya kay Alex Dixon na parang walang nangyari. "Paano natin haharapin ito? Patayin o pilayin? Ayos lang." Naningkit ang mga talukap ni Qin Yihai nang marinig niya ito, nakaramdam siya ng matinding takot. Kahit na siya ay miyembro ng Qin family, hindi inilagay ni Su Chingcheng ang kanyang buhay sa kanyang mga mata. Kung talagang gusto niyang patayin siya kaagad, ang Qin family ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. Sa karamihan, ang Su family ay hihingi ng tawad sa Qin family at bibigyan sila ng kanilang kontrata. Takot na takot siya sa kanyang puso, dali-dali niyang ibinaba ang ulo niya at sinabi kay Alex Dixon, "Mr. Dixon, kasalanan ko lahat ng nangyari sa nakaraan. Dahil may sama ng loob ako sa iyo kaya nagawa ko ang mga bagay na ito. Paumanhin, may nagawa akong mali, hayaan mo akong mabuhay." Sa sandaling ito, ang tono ni Qin Yihai ay sobrang mapagpakumbaba. Parang ibang tao ito kumpara sa kanyang mayabang na tono ngayon. Umiling si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin." "Ano,
Natuwa si Chin Yihai at mabilis na sinabi, "Salamat, Mr. Dixon, sa pagiging mapagbigay." Bigla na lang, ang galit na dagandong ni Alex Dixon ay natakot kay Chin Yihai, na naging sanhi ng kanyang panginginig. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa pinsan mo. Plop, nabalisa ang buong katawan ni Chin Yihai nang lumuhad siya sa harap ni Chin Yue. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Lumuhad ka sa harap ng iyong pinsan at sabihin sa kanya ang lahat ng ginawa mo na mas masahol pa sa mga hayop. Ikaw ay miyembro ng pamilya Chin, hindi ko kailangang kontrolin ang isang halimaw na tulad mo sa ngalan ng pamilyang Chin na batiin ka ng silid ng pagpapahirap." Pagkasabi niyon ay lumingon siya at sinabi sa thug na may dalang camera, "Record it." Ang thug ay orihinal na tinawag ni Chin Yihai. Handa siyang kunan ng pelikula ang iskandalo ni Alex Dixon at i-post ito sa internet. Ngayon, wala siyang choice kundi kumagit ng bala at lumakad. Itinutok niya ang camera kay Chin Yihai. Lumuhad si Chin Yihai sa lupa, ang kanyang mukha ay agad na naging berde. Mabuti kung siya ay bugbugin ni Alex Dixon, ngunit kung ibibigay niya ang mga bagay na ito sa Chin family, kahit na hindi niya ito paalisin sa kanyang pamilya, aalisin pa rin siya sa kanyang mga karapatan sa mana. Ang torture chamber ng Chin family ay hindi biro. Kung ang mga bagay na ito ay ibibigay sa pamilya Chin, tiyak na haharapin siya ng batas ng pamilya, tatanggihan din siya ng buong pamilya Chin. Kung tungkol sa pagnanais niyang maging patriarch ng pamilyang Chin, magiging ganap na imposible. Kahit na siya ang maging patriarch, hinding-hindi ito aaminin ng buong pamilya ng Chin. Paano niya hahayaan ang isang taksil na tao, na nanakit sa sarili niyang uri, na magiging patriarch? Sa loob-loob, galit na galit si Chin Yihai, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Alex Dixon, kung gusto mong lumaban, lumaban ka, bakit mo ako pinaglalaruan, dapat mo akong patayin." Masama, sarcastic na sabi ni Alex Dixon, itinuro niya si Chin Yue at sinabing, "Speaking of evil, pwede mo pang patayin ang sarili mong pinsan, para lang i-frame ako, sa mga tuntunin ng masama, mabisyo, at taksil, maaari kang umihi sa sarili mo. Speaking of tricks, ang mga dirty tricks mo ay laro lang ng bata sa paningin ko, pero hindi ako katulad mo, dahil nawala na ang pagkatao mo." Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon ay bigla siyang sumigaw ng malamig. "Chin Yihai, sabihin mo sa akin ang totoo ngayon, o pahihirapan kita at ipagtatapat." Kinagat ni Chin Yihai ang kanyang mga ngipin at sinabing may malamig na ngiti, "Alex Dixon, anuman ang mangyayari, inapo pa rin ako ng Chin family, matandang lalaki Chin." Kung umatake si Su Ching-cheng, aaminin pa rin ito ni Chin Yihai, ngunit ano ang binibilang ni Alex Dixon, isa lang siyang matrilocal son-in-law, paanong hindi siya haharapin ng Chin family? Sa sandaling ito, bigla niyang nakitang ngumiti si Alex Dixon, bakas sa kanyang ngiti ang bakas ng uhaw sa dugo. Alex Dixon shrugged his shoulders and said with a smile, "I didn't expect you to have some bones. It is exactly what I wanted. Matagal na akong hindi nagpraktis, kaya gagamitin kita para magpainit." Bigla, hindi napigilan ni Chin Yihai na manginig. Isang bugso ng malamig na hangin ang mabilis na umakyat sa kanyang tailbone papunta sa kanyang likod. Hindi niya namamalayan na pinagsisihan ito at mabilis na sinabi, "Hayaan mo akong mag-isip muli." Bago pa siya makatapos, pinagdikit na ni Alex Dixon ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri at ilang beses na tinapak ang kanyang noo. Sa isang iglap, naramdaman ni Chin Yihai na may pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang balat, tulad ng hindi mabilang na maliliit na ahas na gumagapang sa kanyang mga daluyan ng dugo. Desperadong umunguya dito, nanlalaki ang mga mata ni Chin Yihai habang nagpakawala siya ng sunod-sunod na malungkot na pag-iyak. Kabanata 850. Diretso siyang bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay baluktot na parang piniritong dough twist, parang strokeman, patuloy na nanginginig sa lupa. Isang napakalaking sakit, tulad ng kung paano inilagay ang kanyang katawan sa isang hilingan ng karne, si Chin Yihai ay nasa sobrang sakit na hindi niya napigilan ang kanyang uhog at luha, naka-half open ang kanyang bibig, patuloy na tumutulo ang laway. Bukod dito, si Chin Yihai ay talagang nasa sobrang sakit kaya nawalan siya ng kontrol sa kanyang panginginig, ang isang malaking bahagi ng kanyang pantalon ay basa, at ang hangin ay napuno ng hindi kanais-nais na amoy ng ihi at bulok na ihi. Tinakpan ni Su Ching-cheng ang kanyang ilong at umatras ng ilang hakbang. Anong ginawa mo sa kanya?
Madaling ngumiti si Alex Dixon at sinabing, wala lang. Pinalakas ko lang ang TCM's tendon disorder and bone displacement hand. 50 beses lang mas mabuting magpapanganak ang isang babae kaysa magparamdam sa babae ng sakit. Casual niyang sinabi, pero pawis na pawis ang mga tao sa paligid niya at walang lakas ng loob na huminga ng malakas. Kung ang sakit sa katawan ng tao ay nahahati sa mga antas, ang unang antas ay kagat ng lamok, at ang susunod na antas ay mapapahusay ng naayon, ang ikasampung antas ng sakit ay ang isang babaeng mangangaanak ng isang bata. Kung ang ganitong uri ng sakit ay nadagdagan ng 5 beses, ito ay hindi maisip kung anong uri ng sakit ito. Ay, sabi ko, nakikiusap ako. Please, stop. Nanginginig si Chin Yihai habang nakatitig sa dead fish eye at desperadong humingi ng awa. Hindi lang siya nakatiis, ang ganitong uri ng sakit ay parang purgatoryo, marahil ay mas madaling lutuin ito. Tuma-NGO si Alex Dixon at sinipa ng malakas ang katawan ni Chin Yihai. Ang sipa na ito ay dumating na bali ang tadyang ni Chin Yihai. Ngunit agad na nakahinga si Chin Yihai, humihingal, bumagsak siya sa lupa na may hitsura ng kaginhawaan. Kung ikukumpara sa sakit na mabali ang kanyang mga tadyang, ang sakit na yun ngayon ay sadyang hindi kayang tiisin ng isang tao. Inutusan ni Alex Dixon ang 2 bodyguard na itayo si Chin Yihai at lumuhad sa harap ni Chin Yuwei, at sinabing, magsalita ka. Huminga si Chin Yihai, basang-basa ang buong katawan niya sa pawis, para siyang sinasalok ng tubig. Nakayuko ang ulo niya at nauutal habang nagsasalita. I told you, I held a grudge against Alex Dixon. I found a group of biker gang to deal with him, but they failed. Pagkatapos kong mabaigo, nahumaling na naman ako at may naisip akong masamang ideya, niyaya ko ang pinsan ko sa isang bar at sinabing may importante akong usapan sa kanya. Pero sinuhulan ko ang waiter para ay droga siya, pagkatapos ay tinawagan ko si Alex, lumapit si Dixon at nakahanap ng isa pang kasamang babae upang tumstigo, na sinasabing niloko siya ni Alex Dixon at ang aking pinsan. I was wrong. I begged Mr. Dixon to forgive me and cousin to forgive me. I wouldn't dare do it again. Ni-record ng kamera si Chin Yihai na lumuhad at humihingi ng tawad. Ano pa, malamig na sigaw ni Alex Dixon. Ano pa, naguguluhan ang ekspresyon ni Chin Yihai. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, sinubukan mo akong temperatura sa piging ng kaarawan ni Old Man Chin at binigyan siya ng gamot para maparalisa ako, pagkatapos kong tanggapin ito, palitan ka ng pagkain ni Chin Yuwei at napuno ito. Alex Dixon, gusto mo ba talaga akong mamatay? Galit na galit si Chin Yihai, na ikayem niya ang kanyang mga kamao at umungol. Kung ibibigay niya ang recording na ito, mamamatay lang siya. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, ibibigay ko ang recording sa torture chamber ng Chin family. Kung tungkol sa iyong pag-amin, gagamitin ko ito bilang ebidensya, hahatiin ito sa 3 bahagi, isa para sa iyong pinsan, ang isa para sa akin, at ang isa pa para sa mga taong mapagkakatiwalaan ay para maiwasan mo ang paglalaro ng iyong pinsan at palihim na patayin siya. Kinagat ni Chin Yihai ang kanyang mga ngipin, sa kanyang puso, gusto niyang putulin si Alex Dixon sa 1,000 piraso, wala siyang ibang gusto kundi lamunin ng buhay si Alex Dixon. Gayunpaman, ang matinding sakit na ngayon ay natakot na sa kanya. Walang pagpipilian si Chin Yihai kundi sabihin kay Alex Dixon ang tungkol sa lason. Nang ang lahat, bumagsak si Chin Yihai sa lupa nang sabay-sabay na may mukha na puno ng kawalan ng pag-asa. Imposibleng siya ang maging patriarch ng pamilya ngayon, pagkatapos bumalik sa Chin family, ang naghihintay sa kanya ay ang matinding parusa mula sa torture chamber ng Chin family. Bukod pa riyan, ang ebidensya ng kanyang pagkalason ay nasa kamay ni Alex Dixon at ng kanyang pinsan, sa hinaharap, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong palihim na pakialaman ang lason, kung hindi, mamamatay lang siya. Nang matapos ni Alex Dixon ang lahat, sumigaw si Su Ching-cheng na may malamig na mukha, sabihin mo siyang mawala. Agad na binuhat ng kanilang bodyguard si Chin Yihai at ang mainit na babae na nakahandusay sa lupa at kinaladkad sila palabas ng pinto. Nagpakawala ng mahabang hininga si Su Ching-cheng at nakita si Chin Yuwei na nakapilipit pa rin sa sofa. Nag-aalala niyang sinabi kay Alex Dixon, ngayon si Yuwei ay ganito. Ano ang dapat nating gawin?
Wala, naglakad si Alex Dixon at tinapak ng ilang beses ang katawan ni Chin Yue para kontrolin ang epektong panggamot. Nang matapos niyang itap ang kanyang mga acupuncture point, agad na tumalikod si Chin Yue. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinabing, ibalik mo siya. Ano naman sayo, ayaw mo na ba akong makausap? May gustong sabihin si Su Chingcheng ngunit pinigilan niya ang sarili, nang matanggap niya ang tawag ni Alex Dixon, nabuhayan siya ng loob. Paglabas niya ay nagbihis pa siya ng espesyal, gusto lang niyang makasama siya ng mas maraming oras. Umiling si Alex Dixon at sinabing, buntis ang asawa ko, kailangan ko pang bumalik at alagaan siya. Buntis si Jane Lewis, biglang tumingala si Su Chingcheng na parabang sinaksak siya ng trumpeta, nakatitig sa kanya ang magagandang mata nito. Oh, tuma-NGO si Alex Dixon at kumaway sa kanya, salamat sa usapan ngayon, mahihirapan akong ibalik si Yue. Pagkasabi nun ay lumabas na siya ng pinto. Tumingin si Su Chingcheng sa kanyang likuran at ang kanyang puso ay napuno ng selos. Hindi niya inaasahan na buntis si Jane Lewis at ang dinadala niya ay anak ni Alex Dixon. Sa sandaling ito, ang puso ni Su Chingcheng ay napuno ng paninibugho at ito ay lubhang maasim. Bigla siyang sumigaw, teka, anong problema? Lumingon si Alex Dixon. Tinitigan siya ni Su Chingcheng at nagtanong, narinig ko ang tungkol sa Dixon family. Sa kasalukuyan, ang Dixon family ay nahahati sa dalawang malalaking kapangyarihan, ang iyong tirahan at ang iyong malaking tiyuhin na si Dixon Yulong. Alam ko, tuma-NGO si Alex Dixon, at saka, biglang lumitaw ang isang One High Group sa Yan Capital. Ngayon, lahat ay nagtatanong tungkol sa misteryosong boss nitong One High Group, nagliwanag ang mga mata ni Su Chingcheng. Tell me honestly, related ba sa'yo? Nagulat si Alex Dixon, hindi niya inaasahan na si Su Chingcheng ay may ganoong KTM team na pakiramdam sa negosyo. Walang makahuhula sa iniisip niya, siya lang ang nakakaramdam nito. Huwag kang magsinungaling sa akin, tumingin si Su Chingcheng sa kanyang mukha at nakaramdam ng katiyakan sa kanyang puso. Alex, hindi ko alam kung ano ang gusto mong gawin, ngunit hindi mo kailangan ng anumang bagay. Ang Su family ay mananatiling matatag sa tabi mo at tulungan kita, sa abot ng aking makakaya. Salamat, napasinghap si Alex Dixon sa kanyang puso. Wala siyang ideya kung ano ang magiging resulta ng digmaan sa pagitan ng dalawang sekta ni Dixon. Si Dixon Yulong ay naglilinang ng isang hindi maarak na puwersa sa karagatan sa loob ng maraming taon. Kapag natalo si Little Tita, babalik ta rin ang buong Yan Capital. Bago naging malinaw ang usapin, hindi niya magawang kaladkarin sina Su Chingcheng at Chin Yue dito. I will tell you if there is anything, nag-iwan ng malabong sagot ni Alex Dixon at lumabas ng bar. Naikayam ni Su Chingcheng ang kanyang mga kamao at isang pakiramdam ng pagkawala ay sumilay sa kanyang magandang mukha. Nahulaan niya na may malaking binabalak si Alex Dixon at gusto siyang tulungan, ngunit tumanggi ito. Tila hindi pa rin niya iniisip na siya ang nararamdaman na tao. Tumangala si Su Chingcheng at matigas na sinabi, kahit na ano, kahit na hindi mo ako payagan, may sarili akong paraan. Hindi mo makokontrol ang gusto kong gawin. Nang matapos, inutusan niya ang bodyguard na kunin ang lasing na si Chin Yue at lumabas ng bar. Abangan, ang susunod na kabanata.